Magandang hapon mga bata. So ngayon, ako ang inyong guro sa araling ito. Ako si Binibining Abinas. So bago tayo dumako sa ating aralin ngayon, maaari bang tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at lakas. Amen. Okay mga bata, manatili munang tumayo ang lahat dahil tayo ay magkakaroon ng energizer. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up. Elbows back. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up. Elbows back, feet apart. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up, tongue out. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up, tongue out, eyes shut. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. A tootie ta, a tootie ta, a tootie ta ta. Thumbs up, elbows back, feet apart. So mga bata, handa na ba kayong makinig at matuto sa ating bagong araling tatalakayin ngayong hapon? Okay, magaling. Maaari bang bigyan nyo ng 3 palakpak ang iyong mga sarili mga bata? Bago tayo magpatuloy sa ating leksyon ngayon, magkakaroon muna tayo ng laro. Gusto nyo ba ng laro mga bata? Okay, magaling. So ang ating laro ay tinatawag na raise your flag or in Tagalog ay itaas ang inyong mga watawat. So hatiin ko kayo sa 3 pangkat or 3 grupo. So ang pangkat 1, ang kanilang flag ay green. So sa pangkat 2, ang kanilang flag ay red. At sa pangkat 3, ang kanilang flag ay blue. So ngayon naman ay ipapakita ako sa inyong mga larawan. So nais ko sanang inyong ibigay or ipahayag ang inyong opinion or kung ano ang iyong nakikita sa aking pinakitang larawan. So kung sino yung unang grupo na magtataas ng kanilang watawat ay siyang unang magsasagot. So mga bata, maaari na ba nating simulan ang ating laro? Handa na ba kayo? Okay, magaling. So ito ang unang larawan. So sa larawang ito, ano ang iyong nakikita? Okay, pangkat 2. Sila yung unang nagtaas ng kanilang watawat. So ano ang iyong napapansin sa aking ipinakitang larawan? Magaling. So nakikita niyo merong mga nagtatanim ng mga puno at halaman sa paligid. Magaling mga bata. So maaari bang bigyan natin ang pangkat 2 ng kuka clap? Maaari bang sabay-sabay natin gagawin ang kuka clap?
Okay, so 1, 2, 3. 1, kukak. 1, 2, kukak, kukak. 1, 2, 3, kukak, kukak, kukak. Okay. So ngayon naman mga bata, sa pangalawang larawan, ano ang iyong napapansin? Okay, unang nagtaas ang pangkat 1. So sa iyong grupo, ano ang iyong napapansin sa ating pangalawang larawang ipinakita? Okay, magaling mga bata. Ito ay nagpuputol ng mga puno. Okay, magaling. So maaari bang bigyan natin ng very good clap ang pangkat 1? Maaari bang sabay-sabay natin gawin ang very good clap mga bata? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. So, ngayon naman ay may ipapakita pa rin akong larawan. So, sa pangatlong larawan, ano ang iyong napapansin? Okay, ang pangkat 3 naman ang unang nagtaas ng kanilang watawat. So, sa inyo, o sa iyong opinion, ano ang ipinakita sa ating larawan? Or ano ang iyong nakikita sa aking pinakitang larawan? Okay, ito ay nagsusunog ng kagubatan. Okay, magaling. So, maaari bang bigyan natin ng magaling clap ang pangkat 3? Okay, pwede bang sabay-sabay natin gagawin ang magaling clap mga bata? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling, magaling, magaling. Okay mga bata, sa aking ipinakitang larawan kanina, ano sa tingin ninyo ang ating araling tatalakayin ngayong hapong ito? Okay, magaling mga bata. So ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga mungkahing paraan ng wastong pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa. So ibig sabihin, ito yung mga wastong paraan o pamamahala sa pag-aalaga ng ating likas na yaman ng bansa. Alam nyo ba mga bata na ang ating bansa o bansang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman? At dito rin tayo kumukuha ng ating pangkabuhayan. So dapat natin itong alagaan at pamahalaan ng wasto upang hindi ito masira at maubos agad. So mga bata, anong likas na yaman nga meron tayo? Tayo ay mayroong yamang tubig, yamang lupa at yamang mineral. Magaling mga bata. So ngayon naman ay ating pag-uusapan kung paano natin mapapangasiwaan ang ating yamang lupa. So ano nga ba ang pangangasiwa mga bata? Okay, ito ay ang pamamahala. Paano nga ba natin mapapamahalaan ang ating yamang lupa? Okay mga bata, narito ang ilang paraan ng wastong pangangasiwa ng ating yamang lupa. So ngayon naman ay may ipakita ako sa inyong larawan. So sa unang larawan, ano ang iyong napapansin? Okay, may maraming nagtatanim ng mga puno at halaman sa paligid. Magaling mga bata. So magtanim ng mga puno at halaman. Ang mga pinutol na mga puno ay dapat palitan ng mga bagong punla o tanim. Okay mga bata, dapat pala tayo magtanim ng mga puno at halaman sa ating paligid. At ang mga pinutol na mga kahoy ay dapat natin palitan agad upang may tumubo na namang mga kahoy. Okay, magaling mga bata. So ano pala ang mangyayari kapag walang mga puno o halaman sa ating paligid? Okay, magaling. So maaring magkaroon ng baha mga bata dahil ang mga kahoy ay isa siya sa mga sumisipsip ng tubig. Magaling. So ano pang posibleng mangyari kapag walang kahoy sa ating paligid mga bata? Okay, maaari magkaroon ng landslide dahil ang kahoy ay isa siya sa mga kumakapit yung ugat, kumakapit siya sa lupa upang hindi dumahilis pababa. Okay, ano pa mga bata? Okay, maaari tayo magkaroon ng mas mainit na panahon sa ating nararanasan ngayon dahil wala na tayong masisulungan. Okay, magaling. So, ang kahoy rin mga bata ay isa siya sa mga nagfi-filter ng hangin na ating nilalanghap. Okay, magaling. So, ngayon naman ay sa pangalawang larawan, ano ang iyong napapansin?
Okay, nagsusunog ng mga puno sa kagubatan. So mga bata, dapat natin iwasan ang pagkaingin o pagsusunog ng mga puno sa kagubatan at kabundukan. So dapat pala natin hindi sunugin ang mga kahoy sa ating kagubatan at kabundukan dahil maaring mamatay ang mga nakatirang mga hayop sa kagubatan at kabundukan, mga bata, dahil sila ay masasali sa pagsunog. Magaling. Ang pagsusunog rin ng mga kahoy sa kagubatan, mga bata, ay maaaring magsinhi ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil wala ng kahoy na sumisipsip sa mga tubig at wala na ring kahoy na kumakapit sa lupa upang hindi dumahilis ito pa baba. Okay, magaling mga bata. Okay mga bata, sa pangatlong larawan naman, ano ang iyong napapansin? Okay, mayroong taong nag-i-spray sa halaman. Okay mga bata. So iwasan ang paggamit ng mga nakakasamang kemikal sa pananim. So dapat pala natin iwasan ang pag-i-spray ng mga kemikal sa ating mga pananim. Alam nyo ba mga bata na ito ay nakakaapekto sa ating kalusugan? Dahil ito ay nasasama sa ating kinakain. Dahil ang pag-i-spray sa mga gulay ay yung chemical na ini-spray sa mga gulay ay kumakapit siya sa gulay at pag ito ay ating kinain, so ang chemical ay pumupunta rin sa ating katawan. Magaling mga bata. So ngayon naman ay tingnan ninyo ang nasa pang-apat na larawan. So ano ang iyong napapansin? Okay, mayroong hukay at doon nilalagay ang mga nabubulok tulad ng ano ang iyong nakikita sa larawan. Okay, mga balat ng mga gulay at prutas. Magaling mga bata. So, gumawa ng hukay sa lupa at dito itapon ang mga basurang nabubulok. Ang mga natunaw na mga basurang ito ay maaaring din gawing pataba sa lupa. So, alam nyo ba mga bata na hindi sayang ang mga balat ng mga prutas at mga gulay? Dahil ito ay pwede natin gawing fertilizer o pampataba sa lupa. Magaling mga bata. Sa panglimang larawan, ano naman ang iyong napapansin? Okay, so yung tao ay kinukuha niya yung hayop. Sa mga bata, dapat huwag saktan, hulihin o patayin ang mga hayop sa kagubatan at kabundukan, lalo na ang mga endangered species o mga hayop na malapit ng maubos. Okay mga bata, so dapat hindi natin patayin yung mga hayop na ating nakikita. So marami akong nakikitang pumapatay ng mga ibon dito. So hindi yun maganda mga bata. So dapat hindi natin saktan ang mga hayop, hulihin or patayin dahil sila ay may puso din tulad nating mga tao. So mga bata, so pag may nakikita kayong pumapatay ng mga hayop or nanghuhuli ng mga hayop, dapat sabihan nyo na hindi maganda ang kanilang mga ginagawa. So mga bata, sa pang-anim na larawan naman, ano ang iyong napapansin? Okay, magaling. So, ang tao ay kanyang kinukuha ang halaman. Okay mga bata, so huwag sirain ang mga halaman sa paligid. So mali pala ang kanyang ginawa mga bata. Dapat hindi natin sirain ang mga halaman sa ating paligid. So kung may nakikita kayong mga tao na sinisira ang ating mga halaman or ang ating kagubatan, ay sabihan nyo na mali ang kanilang ginagawa dahil ito ay nakakasakit rin sa kanila mga bata. So ngayon naman mga bata ay dumako naman tayo sa pangangasiwa ng ating yamang tubig. So paano nga ba natin mapapamahalaan ang ating yamang tubig? So mga bata, ang tubig ay importante talaga sa atin dahil pag walang tubig ay maraming buhay rin ang mawawala. Okay mga bata, so dapat nating alagaan ang ating yamang tubig. So narito ang mga mungkahing paraan ng wastong pangangasiwa ng ating yamang tubig. Okay, sa unang larawan mga bata, ano ang iyong napapansin? Okay, mayroong nagdidinamita sa dagat. Alam nyo ba mga bata na ito ay bawal?
huwag gumamit ng dinamita sa pangingisda. Dahil pag gumagamit ka ng dinamita sa pangingisda, ay yung mga isda na maliliit ay masasali sa mga mamamatay. Okay, magaling mga bata. At ang pagdinamita sa ating kadagatan ay nakakasira ng ating coral reefs, na kung saan doon nangingitlog ang mga isda. Magaling, sa dapat nating alagaan ang ating katubigan mga bata. So dapat hindi tayo gumamit ng dinamita sa pangingisda. So ngayon naman sa pangalawang larawan, ano ang iyong napapansin? Okay, mayroong natatapon ng basura sa dagat. Okay mga bata. So alam nyo ba mga bata na ito ay nakakasama? So dapat iwasan natin ang pagtatapon ng mga basura sa mga katubigan. Okay mga bata, dahil ang pagtatapon ng mga basura sa ating katubigan ay maaring mamatay ang mga isda, dahil maaring mayroon tayong natapo na mga kimikal na maaring makakasama sa mga isda at sila ay maaring mamamatay. Okay mga bata, sa ikatlong larawan, ano naman ang iyong napapansin? Okay, so nakikita niyo merong mga makina. So mga bata, magtayo ng mga water treatment plant upang linisin ang mga maruruming tubig mula sa mga pagawaan, puok, alagaan ng mga hayop, tahanan at taniman. So mga bata, ang nakikita nyong machine ay siyang nag-filter, o siya ang nag-filter ng mga maruruming tubig. 'Di ba? Maruruming tubig na ginagamit sa paglilinis sa hayupan, sa ating tahanan at sa mga taniman tulad ng sa palayan. Okay mga bata. So, 'di ba may kasabihan nga tayong save water. So ito yung isa sa mga paraan kung paano natin masisave ang ating tubig, at sa pamamagitan ng pag-filter. Okay mga bata. So sa pang-apat na larawan, ano naman ang iyong napapansin? Okay, magaling. So mayroong mga bahay na nagtayo sa may tubigan. So mga bata, ito pala ay pinagbabawal ang pagtatayo ng mga tahanan sa ibabaw at tabi ng mga ilog at estero. Dahil alam nyo ba mga bata kung bakit siya ipinagbabawal? Dahil ang mga tao na nakatira doon ay maaring doon lang nila tatapon ang kanilang mga basura. Alam nyo ba na nakakasama ang pagtatapon ng basura sa ating katubigan mga bata? Dahil nga ay maaring mamatay ang mga isda na nakatira sa tubigan doon. So mga bata, dapat din tayo makilahok sa ating tahanan o sa ating komunidad sa pag-segregate ng mga basura. So mga bata, alam nyo ba yung 3 R's? Okay, magaling. Ito ay ang reuse, reduce at recycle. So ito ay natalakay natin sa ating mga previous na mga aralin. So mga bata, alam nyo na ba kung ano ang mga bagay na ilalagay natin sa reduce, reuse at recycle? Okay, magaling mga bata. Mga bata, maaari bang bigyan nyo ang inyong sarili ng very good clap? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Okay mga bata, may natutunan ba kayo sa ating araling tinalakay ngayong hapong ito? Okay, magaling mga bata. So ano pang nga ba ang mga paraan ng pangangasiwa ng ating yamang lupa? Okay, una, magtanim ng kahoy. Huwag magsunog ng mga kahoy sa kagubatan. Huwag mag-spray ng mga chemical sa ating pananim, at gumawa ng lupa o ng hukay sa lupa at doon ilagay ang mga nabubulok. Okay, ano pa? Huwag saktan, hulihin o patayin ang mga hayop. So ano pa? So huwag sirain ang mga halaman sa paligid. Okay mga bata, paano naman natin mapapangalagaan ang ating yamang tubig? So una, huwag gumamit ng dinamita sa pangingisda. So ano pa? Ikalawa,
Iwasan ang pagtapon ng mga basura sa mga tubigan. So, pangatlo, gumamit ng mga water treatment plant para mag-filter sa mga tubig na ginagamit na. So, pang-apat ay dapat hindi magtayo ng mga bahay sa tapat o sa tabi ng ilog at mga estero dahil maring mamamatay ang isda sa mga basurang doon tinatapon lang. Okay, so mga bata, maaari bang bigyan nyo ang inyong mga sarili ng 3 palakpak dahil ang huhusay ng aking mga estudyante ngayon. Okay, mga bata, dahil ngayon ay alam nyo na kung paano natin mapapangasiwaan o maalagaan ang ating likas na yaman, ay dapat natin itong i-apply sa ating mga sarili at dapat natin alagaan ang ating kapaligiran, lalo na ang ating yamang tubig at yamang lupa na ating pinagkukunan ng pangkabuhayan. Sa mga bata, hanggang dito na lang. Maaari bang tumayo ang lahat? Paalam na mga bata.